So yon, good day mga kabiker at welcome ulit sa ating YouTube channel. This is Bike Builds PH. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe at i-click na rin yung notification bell. And then again, this is episode 6 ng ating rebuild series kay Chichay. Roll intro. Let's go! So, ayun na nga mga kabiker, this is episode 6 ng ating rebuild series kay Chichay. At sa ipinangako ko ng episode 5 is meron tayong i-reveal na pyesa natin, which is etong dalawa. Na pandetalya natin, ito ay Wave S panel CNC, ito ay CNC din, ito ay naka-lighten. So, bago yan sa mata for sure. At yung episode 5 nga natin mga kabiker is etong rear set natin na MTV na dinatalihan natin ng Hanley bolts by Papa JC. At ulit shoutout kay Papa JC, parang naging collaboration na itong rebuild series natin sa Hanley bolts by Papa JC. Pero bago natin yan pag-uusapan at install mga kabiker, at may papakita sa inyo detalye by detalye, is nag-invest muna tayo neto etong Telesin na brand ng neck holder mount SE U-shape. Eto mga kabiker is onting investment lang, dahil kung napapansin nyo, always left hand yung may papakita natin sa vlog, dahil yung right hand natin, eto is yung nakahawak ng ating GoPro. So ngayon mga kabiker is iti-test natin kung maganda ba tong neck holder mount ng Telesin. At yung kasama niya is yung mismong neck holder lang. Yan. At yung kanyang lock. So, next clip natin mga kabiker is installation ng ating MTV rear set na naka-neck mount na tayo. Let's go! So, yun na mga kabiker. Tayo ay naka-neck mount na. So, ulit, nag-invest tayo para mas maging okay yung ating video at para mas easier tayo na gumalaw compared doon sa hinahawakan o nakahawak lang yung right hand natin sa ating GoPro. Pero meron naman tayong mga ininvest na gimbal, meron tayong ininvest na tripod. Pero sa ngayon mga kabiker is itetest natin tong Telesin na neck mount. So ngayon is parang awkward siya mga kabiker kasi hindi ko alam kung okay ba yung nakikita nyo, pero I made sure na okay yung view at nasa harap ko ngayon or nasa harap nyo ngayon yung ating dalawang kamay. So, ngayon mga kabiker is na-install na natin yung ating left side. Ito yung sa gear side. At ulit shoutout kay Papa JC sa mga bolts natin, sa mga nut. At naipadetalya natin yung ating MTV rear set o single shifter na pang Wave 125, pero fit siya sa ating Nice 125. So ngayon mga kabiker is higpitan natin ito gamit yung mga tools natin. Yung ating nut is 17mm at yung ating Allen range is 6, size 6 to mga kabiker. So uunahin natin mga kabiker itong sa ibaba, tapos ito namang nut yung pangalawa. So yung ating mga tools is kinalawang na. Pero I made sure na nililinis natin yan before natin gamitin at para gawing panghigpit ng ating mga tools o patanggal. So, uunahin natin dito sa ibaba. So, shoutout nga pala ulit kay Papa JC sa buong Hanley by JC Garage. So, sobrang lupit ng mga gawa ni Papa JC at kaya pabalik-balik tayong bumibili. So yan, nakahigpit na yan. Yun. So ngayon is dito naman sa itaas, again 17. Pero mga kabiker, etong nut natin is papalitan natin kasi sobrang haba. So meron na tayong in order na
same sa design ng ating anong tawag dito? Axle, engine axle mount. Ito yung design. So medyo plain siya, pero ginawan ko na ito yung design para mas malinis dun sa makina. Tsaka parang ganito yung design niya. So para less anong tawag dito? Parang disorganize yung mga design nila, kasi gusto ko na malinis yung mga axle nut. So yun mga kabiker, papagawan lang natin yun kay Papa JC. So yun, higpitan natin to gamit yung 17mm. So make sure lang natin na okay yung paghigpit. Yan. So okay na yung left side natin mga kabiker. Ngayon is ipapakita ko na lang yung installation o naka-install na yung sa right side, kasi same lang naman. Ang pinagkaiba lang is medyo mas maliit yung kanyang spacer or mount kumpara dito na parang tatlong ganito yung nakalagay para mag-align siya sa kanyang mismong axle sa itaas. So next clip natin mga kabiker is na-install na yung sa ating right side. Let's go! Ito na mga kabiker is na-install natin yung ating right side. Ito yung sa brake side. Ito yung ating DIY na brake rod. At kung napapansin nyo, di ko pa in-install yung ating mismong brake light switch, kasi parang magpapalit pa tayo ng pang detalye dito. Okay na yun, pero meron tayong nakita at merong gumagawa ng parang naka CNC yung kanyang body ng mismong brake light switch. So pwede natin yun ilagay para instead na parang plain lang siya is mas magiging okay. At nai-repaint na din natin yung mga nangingitim na part ng ating holder ng ating brake light switch. So eto mga kabiker is okay na to. At meron lang tayong onting binago sa ating brake rod na DIY. Ito mga kabiker is kung napapansin nyo, meron na tayong isa pang inilagay na pang detalye. At yun lang naman mga kabiker yung ating iniba. So ulit is okay na yung ating MTV rear set. Shoutout kay Papa JC sa paggawa ng ating mga detailing bolts tsaka nut. At shoutout kay Papa Ping tsaka kay Papa Pipoy sa paggawa ng mga malupitang pyesa na gawang MTV or PPR speed mode. So ngayon mga kabiker is pag-usapan naman natin yung mga bago nating pang detalye na pyesa na gagamitin natin kay Chichay. So yun na nga mga kabiker, di ko na naipakita sa vlog, pero tinanggal ko muna tong dalawang axle nut natin dahil ito yung gagamitin natin sa likod dito. Yan, dyan muna natin to ilalagay para merong stopper yung ating mismong paddock. So ang naka-install dito mga kabiker is white gold. At ulit papalitan natin to ng mas plain pa na design, which is ito, same sa ating mount or axle para sa ating engine mount. So ito siya yung design. So ngayon mga kabiker is papakita muna natin etong tatlo. Ito ay engine axle mount, gawa pa rin kay Papa JC. So ito ay stainless steel. Ito ay 10mm. Yan, 10mm. At yung kanyang axle, etong nut niya is I guess 14mm na to. 14mm. Yan. So tamang-tama 14mm. So sobrang plain lang, sobrang linis lang kasi nga gusto natin na mas organized yung design ng ating mga pang-detalye na bolts tsaka nut. So ngayon mga kabiker is ilalagay lang natin ito. Di ko na ipapakita, pero ilalagay natin to sa tatlong areas ng ating makina. At yun na nga, tatanggalin lang natin to ulit pag meron na or okay na yung makina natin, kasi papalagyan pa natin yon ng ating
electric start or starter ng ating Wave 125 na makina or Nice 125 na makina. So, ngayon is papakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung mga pyesa na bago sa atin at ilalagay natin sa ating rebuild kay Chichay or sa Nice 125 natin. So, unang-una mga kabiker is etong ating sprocket holder. So, etong ating sprocket holder mga kabiker is CNC made. Ngunit, ito ay gawa ng JRP. Yan. So, kung nakikita nyo, gawa ito ng JRP. Bakit pa ako naka JRP na sprocket flange or sprocket holder? Kasi unang-una, napakaganda. Mangha-mangha ako sa paggawa nito at sobrang linis at ewan ko pero parang limited talaga ito compared sa mga nilalabas ngayon. Ito ay lumabas before pa ng pandemic at yung SRP nito ay sobrang taas compared doon sa mga bagong labas. Dahil ito para sa akin talaga ito yung limited na inilabas ng JRP. So shoutout kay Boss Renz sa buong JRP Thailand. Di naman sa sinasabi ko na mas okay yung pyesa ng ibang brand pero etong sprocket flange nila is sobrang ganda at wala pa ngang inilabas yung MTB kaya ito yung kinuha natin pero soon kung merong ilalabas yung MTB tsaka matipuan natin baka magpapalit tayo pero now stick muna ako sa ito kasi ako ay no brand wars na content creator. At I made sure na yung mga pyesa na gagamitin natin is bagay din kay Chichay. Kasi nga, we'll try a very best na mas maganda yung kanyang output. So, yung sprocket natin is 23T. Yan. Ito ay 415 by AEK. So, kung napapansin nyo, sobrang alikabok na. At dahil ito ay nabili natin before pandemic pa nga. So, naigawa na natin to before pandemic. Hindi na natin maitatanggal itong bolts na spiral type kasi mas naging okay din siya para sa akin. At nilagyan na natin to na thread lock. So, fix na ito. So, ito yung gagamitin natin sa sprocket side natin mga kabiker. Alam ko hindi tama yung combination ng ating sprocket pero para sa bago sa mata, para sa motor show, ito yung gagamitin natin. Kung need na palitan mga kabiker, papalitan natin to ng mas malaki siguro 28T ata. Yung parang okay na combination dito sa ating engine spec rin mga kabiker. So, ito yung unang pyesa natin. Next mga kabiker is sa next clip yung ating mahiwagang brake panel na para sa akin, one of one ata dito sa Pinas. So, yun mga kabiker, next natin is etong ating CNC na brake panel. At yun na nga mga kabiker, sinabi ko kanina, parang rare to, parang one of one to sa Pinas. Dahil ito ay Wave S panel na naka-lighten na mga kabiker. So, kung napapansin nyo, yung mga nilalabas na mga CNC na brake panel is yung Wave I at bihira lang tayo makakita ng Wave S na CNC na brake panel tapos ito is naka-lighten pa. So eto mga kabiker is hindi ko na isasabi saan ko to nabili pero sobrang ganda niya mga kabiker. Disclaimer kung ito ay hindi one of one, sorry kung nasabi kong one of one pero para sa akin ito lang yung unang nakita kong Wave S panel na CNC na naka-lighten pa mga kabiker. So, ito is meron siyang dalang holder para sa mount niya. At sobrang ganda ng kanyang finish mga kabiker. Talagang CNC siya. Ito ay gawang TL Performance. So, yung detalye na inilagay natin dito mga kabiker is etong CNC brake arm set. Ito is CNC made. Meron na rin tong spacer. Inilagyan na lang din natin ng JC bolts, handlathe bolts by JC Garage, tsaka Takigawa na short brake arm. So, itong Takigawa mga kabiker is gamit na to.
Pinalish ko to pero naging parang maitim yung sa looban, pero uulitin na lang natin itong pagpolish. Tapos yung ating adjuster is combination niya is red tsaka black. So meron na kayong hint kung ano yung kulay natin next mga kabiker. So yun na nga, papakita ko sa inyo next clip neto mga kabiker is yung naka-install na siya. Pati na rin yung brake rod naka-install na. So yun, tapos pag-usapan natin kung ano yung possible na changes natin mga kabiker, dahil meron akong nakitang parang hindi okay na forma nung na-install ko na to. Parang tinest fit ko, so nung in-install ko is meron akong nakitang hindi magandang forma sa ating unit. So yun mga kabiker, next clip is installation, o hindi pala installation, is naka-install na tong ating brake panel na CNC, tsaka eto ring ating CNC na sprocket holder. Let's go! So yun mga kabiker, eto na po siya. At ulit dito ko muna inilagay yung ating hand lathe or handmade na axle nut para meron tayong stopper dito sa ating paddock. So eto na siya mga kabiker, naka spacer na rin yan, na gawa din kay Papa JC. So kung dito banda, sobrang cute niya tignan. At yan, okay na yan. Pero hand tight pa rin tong ating axle nut. So hindi pa to naka fully tight. So kung napapansin niyo, meron pa yung space dyan. Pero pag naka fully tight na to is medyo hindi niyo na mahalata na merong space dyan mga kabiker. So ito yung sa sprocket side. Yung sinabi ko kanina na meron tayong onting adjustments is parang hindi ako okay kung yung distance niya sa sprocket papunta dun sa engine sprocket straight lang, kasi napapansin ko parang ang layo ata. So titignan na lang natin yan pag okay na yung makina natin mga kabiker. So okay na tong dito sa sprocket side. Ulit shoutout sa JRP, sobrang ganda, sobrang linis. At eto nga pala is same sa mga Sonic or mga Raider na sprocket, yung magkalapit yung butas ng kanyang sprocket. Sa Wave is magkalayo yung kanyang butas dito sa sprocket bolt. So ngayon is dito naman sa kabila mga kabiker, yan. So eto is okay na, mas naging malinis kasi naka Wave S panel tayo. So ulit nilagyan natin ng onting detalye pa dito, dalawang ang tawag dito, dalawang nut to na merong detalye, tsaka yung ating stock spring. Yung spring is siguro papalitan na lang natin. Meron naman tayong mabibili na spring na stainless pa din. So eto yung takigawa natin. Yan yung fitment niya mga kabiker. So wala yang drag. Yan. So yung sinabi ko na holder, ito yung kanyang holder bracket. Yan. Ito siya. Hindi ata makita. Pero ito siya mga kabiker, yung bracket para holder sa ating brake panel. So ito functional to mga kabiker. Yan, nag-break na to. Yan, pero need pa siya ng onting adjustment. So yan mga kabiker, ito yung ating episode 6 ng ating rebuild series kay Chichay. At bago ko i-end tong vlog na ito is pag-usapan muna natin yung onting adjustment ng ating unang-una ng ating rear suspension. So ito siya mga kabiker, ang unang labas ng MTV is naka-offset yung kanyang holder ng. So normally etong for example etong bolt na ito is dapat andito lang yan. So sa unang labas is offset siya, so mas nakahiga yung kanyang suspension. So tinest fit ko yung covers, tumatama siya dito. So ang unang gagawin ko na
para sa akin, mas okay is bumili ako ng parang lowering bracket, pero di siya para sa wave, kasi yung wave is palikod. Meron tayong biniling lowering bracket. Hopefully soon dadating yan at mas maging okay. So papakita ko na lang sa next episodes yun mga kabiker. So now mga kabiker is yan na yung ating rear set, yung ating rear shifter, CNC brake panel, yung ating sprocket holder, at eto nga pala yung rim natin, hindi natin to gagamitin. Eto is para kay Dosto. So yung hub natin, eto yung gagamiting hub natin kasi mas okay ako, mas malinis pa din siya. At yun, kung meron tayong babaguhin, merong adjustments, ipapakita ko rin sa inyo yan mga kabiker. So tatapusin ko tong vlog na ito ng konting montage. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe, at i-click pa rin yung notification bell para always kayong updated sa ating mga vlogs. This is Bike Builds PH Rebuild Series Episode 6 kay Chichay. Comment kayo kung ano yung okay na Episode 7 at yun yung gagawin natin mga kabiker. Sa mga magpapa-shoutout, huwag yung kalimutang mag-comment at yun, i-share nyo tong video na ito para mas malawak at mas maraming makikita o makakakita na nagbi-build ng Nice 125 or mas kilalang RS125 dito sa ating bansa. Peace!